paano ang isang dating ministro ng Iglesia ni Cristo for 35 years ay naging Seventh-day Adventist. It is really very rare dahil sa marami ang nagtataka, marami rin ang namangha sapagkat sa dinami-dami ng panahong lumipas mula nang maalis si Felix Y. Manalo sa Seventh-day Adventist, ay may pumalit naman na ministro rin ng Iglesia ni Kristong itinatag ni Felix Y. Manalo. Sadyang napakahiwaga ang mga plano ng ating Panginoong Diyos. Kung meron siyang inaalis, meron palang ipinapalit. At kung anuman ang kanyang layon, ang kanyang kalooban pa rin ang siyang masusunod. Siguro kailangan nating balikan ang taong 2015. Ito ang taong hindi kailanman malilimutan ng mundo nang magkaroon ng great controversy sa pamilyang Manalo na ito'y naging hudyat para ang mga kapwa kong magigiting at matatapang na ministro ay harapin ang isang malaking hamon ng buhay na kahit pa ang karapatan at kahalalan nila bilang mga ministro ang nakataya. Ito ay nang magsimulang manawagan ang ina ng kasalukuyang administrador ng Iglesia ni Cristo ngayon, si Brother Eduardo Villanueva Manalo, nang manawagan ng kanyang ina sa social media ng ina ay napasasaklolo sa kanyang anak. At ang sabi ng inay, Eduardo, anak, can we talk to each other? Gusto kitang makausap. Ang buhay namin ay nanganganib. Marahil ang buhay nga niya ay nakakaramdam ng panganib, kaya siya nanawagan sa kanyang anak. Sinundan ng panawagan ni Angel o ni Mark Angelo Manalo in regards naman sa mga nakikita na niyang mga anomalies sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang lahat ng mga ito'y naging hudyat upang bumangon ng isang gusot sa pagitan ng pamilya Manalo. Ang gusot na ito'y naging hudyat din para ang mga ilang mga ministrong matatapang ay maglantad na rin ng katotohanan hinggil sa hindi na nila kayang asikmurain na nangyayari sa loob ng iglesia. Mabuti ang hangad at layunin ng kapatid na Eduardo Villanueva Manalo, ngunit ang hindi niya nakikita ay ang mga ginagawa na ng kanyang sanggunian. Kaya kitang-kita po ninyo noon sa mga telebisyon kung paano hinaras ang mga ministrong lumantad at tumutol sa mga mali ng pamamalakad noon na pinanghihimasukan ng namayapang Glicerio Santos Jr. o Kajun. To make it short, mga mahal na kapatid, isa sa masaklap at masakit na katotohanan noon na hindi namin matanggap ay nang magbaba ng pasya ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo na itiwalag, alisin sa Iglesia ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. Marami ang lumuha, maraming luha ang pumatak sa puso at isip, sa mata ng mga kapatid nang ilabas ang pasyang itinitiwalag si kapatid na Cristina Villanueva Manalo. Hanggang sa ibayong dagat sa United States, sa California, may mga ministrong hindi pumayag na basahin ang palibot liham o sirkular. Isa rin ako noon sa tumutol. At ako po'y naglabas ng aking sentimiento sa pamamagitan ng Facebook o sa social media. Talagang tinutulan ko rin ang inilabas na pasya. Maging ang pilit na pagtatanggol at pagtatakip noon ni Edwin Sabala sa mga inilabas ni Angel na mga anomalis sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nang ito'y makita at malaman ng sentral o ng Iglesia ni Cristo, ang tanggapan ng Iglesia ni Cristo, ako ipinatawag sa distrito. At ipinakita yung lahat ng mga binanggit ko. Na-screenshot lahat ang mga binanggit ko. At ang sabi sa akin, Ka-Eddie, alam mo ba kung ano ang maaring mangyari sa iyo dahil sa ginawa mong paglaban sa pamamahala? Paglaban ang itinuturing nila kapag ikaw ay tumutol sa anumang bagay na hindi naman na naaayon sa Biblia.
Paglaban ang pagtuturing nila kapag hindi ka sumunod sa anumang gusto o pasya ng namamahala sa Iglesia ni Cristo. Subalit ang naging tugon ko kay kapatid na Bernard Gonzales, ang kasalukuyang tagapamahala noon dito sa Isabela is, sabi ko kapatid, kung anuman po ang magiging pasya ninyo, iyan po ay igagalang ko at rerespetuhin. Subalit ang sagot ko naman, kung rerespetuhin ko po ang anumang magiging pasya ninyo tungkol sa akin, dapat respetuhin din po ninyo ang damdamin namin mga ministro. Respetuhin din po ninyo ang amin pong inihahayag sapagkat hindi naman po maaring kami manahimik na lamang. Pagkalipas lang po ng 3 araw, pinuntahan ako ng manggagawa na siyang nakasasakop sa amin pong kinaroroonan at ang sabi, tatay, huwag ka na pong sasamba o pupunta man lang sa kapilya sapagkat ang mahigpit na tagubili at pasya sa iyo, ikaw ay itinitiwalag sa Iglesia ni Cristo. Nang marinig ko po ang sinabing iyon ng manggagawa ng Iglesia ni Cristo, ako'y nalungkot, ako'y nalumbay. Subalit ang lungkot kong iyon ang naging sanhi marahil para ilapit ko sa Diyos ang aking katayuan. Subalit ang masakit nang malaman kong hindi lang pala ako ang itinitiwalag kasama ang aking asawa, kasama pati ang aking mga anak. Sinisisi ako ng aking asawa at ng aking mga anak sa pangyayari na bakit daw pa kasi ako nagsalita at bakit daw pa ako nanghimasok sa pasya ng pamamahala. Ang tugon ko'y hindi maaring di ako magsalita at hindi rin ako pwedeng manahimik lang kapag ka ito'y hindi na naaayon sa banal na kasulatan o Biblia. Meron tayong patakaran, tama. Meron tayong doktrina, tama. Subalit kailangan iyon ay ibatay sa nais at gusto ng ating Panginoong Diyos. Ngayon kung kayo nagdaramdam sa inyong pagkakatiwalag at nasali sa pagkakatiwalag, maaari kayong sumulat sa pamamahala at itanong bakit pati kayo ay nadamay. Ang nakatala sa Biblia, kung sino lang ang nagkasala, iyon lang ang dapat parusahan. Hindi maaring parusahan ang ama dahil sa kasalanan ng anak at hindi rin maaring parusahan ang isang anak dahil sa kasalanan ng ama. Kaya sila'y sumulat sa tanggapan. Subalit, ang tugon ng pamamahala ay tugong mabalasig sapagkat ang sabi nila, ang iyong asawa'y itinulad sa puno. Kapag ibinuwal ang puno, kasamang ibabagsak pati ang mga sanga. Kaya iyon ang naging kasagutan nila doon sa nakatala sa Biblia na kung sino ang nagkasala, sila lang ang dapat na maparusahan. Ang tugon nila, ang nagkasalay puno, ang nagkasalay ama ng tahanan, kaya kailangan pati ang sambahayan ay parusahan din. Pati ang mga sanga ay dapat ibagsak din. Lalo akong nanlumo at nalungkot. Naghari noon sa aking puso ang galit, ang hinanakit, pati ang sama ng loob. Sabi ko darating ang panahon, magagamit ako ng Panginoon para ilantad din ang buong katotohanan tungkol sa Iglesia ni Cristo. Iniluha ko ito mga mahal na kapatid. Napakasakit para sa akin sapagkat mula sa pagkabata, hinubog ako ng aking mga magulang, pati na rin ang aking kasalukuyang brother-in-law na ministro pa rin at nandyan sa tanggapang pangkalahatan bilang isa sa mga tagapagturo sa mga nag-aaral sa pagkaministro o pagkamanggagawa. Hinubog nila ako at pinalaki ng tamang asal at pagsunod. Hinubog nila ako patungkol sa iglesyang kinikilala nila na tunay at kay Kristo. Kaya ang pangyayaring ito'y inilapit ko sa Diyos. Sabi ko, Ama, hinubaran ako ng karapatan. Inalis pati sa pagkaministro. Inalis pati sa pagiging kaanib ng Iglesia ni Cristo. Saan ako ngayon maglilingkod? Iyon ang tanong ko sa Diyos. Ama, saan ako ngayon maglilingkod? Saan ako ngayon sasamba? Sapagkat sa tuwing dumaraan ang mga Iglesia ni Cristo o kaanib ng Iglesia ni Cristo sa tapat ng aking tahanan para sumamba araw ng Huwebes,
araw ng linggo o kaya Sabado, ako'y nananaghili, ako'y naiinggit. Sasamba na naman sila pero ako hindi makasamba. Umiiyak ako sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring ito. Ganun may hindi ako nawalan ng pag-asa, mga kapatid, sapagkat hinihintay ko ang kasagutan at katugunan ng Ama sa aking iniwang katanungan sa kanyang Ama, saan ako magpapatuloy sa paglilingkod. Pati ang aking asawa, pati ang aking mga anak. Kaya yun pa ang naging hudyat kung minsan na parang tinabangan sa akin ang aking asawa. Tinabangan na rin sa akin sa pakikitungo, pati ang aking mga anak. Hanggang sa isang araw, tinatawagan ako ng aking anak na nariyan sa Maynila. At ang sabi sa akin, Daddy, nagkakagulo na talaga sa iglesia, nagkakagulo sa sentral. Pinalalayas, sinaka-Tenny sa kanilang tahanan, pinalalayas at pinaalis din sinaka Angel, sina Loti sa kanilang ancestral house. Winawasak at ginigiba ito. Puwersahan silang pinaalis. Nalungkot ako. Kaya ang ginawa ko, binuksan ko ang aking computer para tignan ang kaganapan, ang nangyayari na sa Iglesia ni Cristo. Minahal ko ng napakaraming taon. Ang itinipe ko sa aking computer ay Iglesia ni Cristo Silent No More. Ito'y vlog ng mga ministro, ng mga manggagawa na tumututol talaga sa marahas na pasya, na pagkakatiwalag, lalo na sa byuda ng namayapang Eranio G. Manalo. Subalit, nang buksan ko ng aking computer after na ma-type ko ang Iglesia ni Cristo Silent No More, ang lumitaw sa monitor o screen ng aking computer ay Seventh-day Adventist. Ito'y debate between Jose Ventilacion and Richard Thompson. Nung makita ko ito'y, bakit itong inililitaw samantalang ang aking itinipe ay Iglesia ni Cristo Silent No More? Dinilit ko ito at inulit kong itype ang Iglesia ni Cristo Silent No More para makatiyak ay inisa-isa ko ang keyboard ng aking computer. But every time I press enter, ang lumilitaw ay Seventh-day Adventist. Kaya dito ako ngayon ulit nagtanong sa Diyos. Sabi ko, Ama, dito mo ba ako tinatawag? Ito ba ang sagot mo sa aking katanungang saan ba ako magsisilbi at maglilingkod? Dinilit ko ulit ito. Dinilit ko ulit. Sapagkat ang aking hangad at pakay ay para malaman kung ano na talaga ang nangyayari sa Iglesia ni Cristo. Kaya inulit ko na naman po sa pangatlong pagkakataon, inulit ko na itype ang Iglesia ni Cristo Silent No More. And when I press enter, Seventh-day Adventist pa rin ang lumitaw. Sabi ko, Ama, doon ako nagpasya sa pangatlo. Kung dito mo po ako tinatawag, masusunod ang iyong kalooban. Kaya, noong Adventist pa si Brother Ronald Ubidos, sapagkat siya ang huling lumitaw sa monitor ng aking computer, nakikipagdebate o tumayong defender din ng Seventh-day Adventist sa nangyaring debate sa Bansud, Oriental, Mindoro. Sinearch ko po ang pangalan ni Ronald Ubidos sa Facebook. At sa tulong marahil ng banal na espiritu, nakita ko siya sa The Back of the Scriptures na kanyang programa. Ako'y nag-post sa programa niyang Back to the Scripture at sabi ko, Brad, ako'y ministro ng Iglesia ni Cristo. Nais kong umanib sa Seventh-day Adventist. Nakatira ako dito sa Kawayan City, Isabela. Nang mabasa iyon ni kapatid na Ronald Ubidos, agad siyang nanawagan dito sa Isabela. At sinabi niyang may isang ministro ng Iglesia ni Cristo na nasa Kawayan City, Isabela, naghahangad at nagnanais mapabilang sa Seventh-day Adventist. Isang kabataan ang nakabasa ng panawagang iyon
Ito ay si Jessica Bitin na taga Santo Tomas, Isabela, pero noon ay kasalukuyang namamasukan bilang tagapag-alaga o babysitter sa Baguio. Marahil ang batang ito ang siyang may access sa pastor na nakasasakop sa lugar na aking tinitirhan. Marahil siya ang tumawag sa pastor na ito at makalipas nga po ng ilang araw ay may isang taong pumunta sa aking bahay at ako'y hinahanap. Nataon namang nandun din nga ako sa bahay. Nilapitan ko ang taong ito, sino po ba sila? Ang sagot niya ay, ako po si Pastor Joel Solomon. May nakapagsabi po sa akin na si Eddie Sugitan ay nais mag Seventh Day Adventist. Sinabi ko, Pastor, ako po yun. Kaya agad kong pinapasok si Pastor Joel Solomon sa aking bahay. At dito'y nagpakilala akong ministro ng Iglesia ni Cristo. Medyo nag-aalangan noon ang loob ni Pastor Joel Solomon. At ang sabi at tanong sa akin, hindi po ba kayo nagbibiro? Brad, sa inyong sinabi na kayo ay mag-aanib sa Seventh Day Adventist. Ang tugon ko sa kanya ay hindi po. Sapagkat kinausap ko ang Diyos bago ako nagpasya kung saan niya ako gustong umanib at maglingkod. At ipinaliwanag ko nga sa kanya ang pangyayari na sa tuwing binubuksan ko, Pastor Kako, itong aking computer, ang lumalabas dito ay ang iyong sekta o relihiyon, ang Seventh Day Adventist. Isinalaysay ko sa kanya ang dahilan. Buong-buo kong sinabi. At tila nag-aalangan pa kung talaga bang ako'y ministro sapagkat alam nilang ang isang ministro'y mahirap mahikayat at mapaniwala sa mga aral ng Seventh Day Adventist. Sapagkat nag-aalinlangan at tila nagdududa, inilabas ko ang lahat ng aking credential as a full-fledged minister of the Iglesia ni Cristo. Ipinakita ko rin ang isang malaking pagkilala sa akin ng dating namamahala ng Iglesia ni Cristo na si Brother Eranio G. Manalo, the most awarded minister entire the world for being truly servant mula sa larangan ng pangangalaga sa iglesia hanggang sa larangan ng pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Ako lang ang bukod tanging ministrong ginawaran ng pagkilala sa ganitong sa loob halos ng 3 taong sunod-sunod ay naging pinakamabungang ministro sa buong mundo. Nang makita ni Pastor Joel Solomon ang lahat ng mga credentials na aking inilahad sa kanyang harapan, ay lalong tila nangamba kung paano niya ako aaralan at dudoktrinahan. Sabi ko, Pastor, huwag kang mag-alala. Talagang nais akong tawagin ng Diyos sa Seventh Day Adventist. Kaya doktrinahan mo ako, sabi ko, at aralan. Subalit ang sabi sa akin ni Pastor Joel Solomon, Tatay, hindi kita kayang aralan. Bakit? Sabi ko, Pastor, nag-aalala ka ba na baka kontrahin ko, diskusyonin kita o questionin ko ang aral na iyong ituturo? Hindi naman po sa ganun, Tatay, sabi sa akin, sapagkat alam kong hindi mo naman gagawin iyan bilang respeto sa akin bilang matandang pastor. Tama, sabi ko, pero bakit ayaw mo akong doktrinahan? Ang sagot sa akin, tiyak, sabi sa akin ni Pastor Joel Solomon, alam kong alam mo ang mga doktrina o pangunahing aral namin sa loob ng Seventh Day Adventist. Paano mo natitiyak, sabi ko, Pastor, na alam ko nga? Huwag na po tayong maglokohan, Tatay. Diniretsa na rin ako. Sapagkat ikaw bilang isang batikang ministro, tiyak pinag-aralan ninyo ang lahat ng aming mga doktrina. Sagot ko kay Pastor, okay, aaminin ko rin, Pastor, sabi ko, totoo yan. Pinag-aaralan namin ang lahat ng doktrina ng iba't ibang relihiyon, kasama na ang Seventh Day Adventist, sabi ko, pero hindi para paniwalaan.
Pinag-aaralan namin yan, sabi ko, para hanapan ng butas at kayo'y siraan sa harap ng iglesia sa tuwing kami nagtuturo sa pagsamba. Subalit, baka binago nyo na, sabi ko. Baka binago nyo na ang inyong mga doktrina, kaya gusto kong doktrinahan mo ako. Sagot niya sa akin, tatay, wala pong nababago sa aming fundamental beliefs. Kung mayroon mang mga binabago po ay yung mga patakaran lang sa loob ng iglesia. Subalit pagdating sa doktrina, namamalagi po yan mula nang itatag ang Seventh-day Adventist. Kung gayon, bakit ayaw mong ituro sa akin, sabi ko, bilang repressors course sa aking isipan at puso? Ganito na lang, sabi sa akin, kapag talagang nag-aalala na ako'y doktrinahan, bibigyan ko na lang po kayo, sabi sa akin, ng Biblia. Sabi ko, Pastor, wag na. Marami akong Biblia at ibang salin pa ng Biblia ang nasa sa akin. Ang gusto ko, sabi ko, doktrinahan mo ako. Hindi po ganito yon. Yung Biblia po na ibibigay ko sa inyo, sa likod ng aklat na iyon o Biblia, naroon ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist. Iyon po ang inyong babasahin, self-study, pag-aaralan po ninyo. At kung merong kayong hindi maunawaan o maintindihan doon sa aral na iyon, yun lang po ang pagkakataon, tatay, na ikaw ay aking aralan. To make it short, sabi ko sa kanya, Pastor, kailan mo ibibigay ang Bibliang yan? Bukas po, babalik ako rito. Kaya bumalik nga si Pastor Joel Solomon, daladala ang Bibliang sinasabi niyang kinaroroonan ng 28 fundamental beliefs. At yun nga, inisa-isa kong binabasa ito araw-araw, pinag-aaralan, at itinitimo sa aking isip. Subalit dala ng kasabikan na ako'y makapaglingkod na at makasamba sa Diyos sapagkat hindi po ako sanay na hindi makasamba sa Diyos. Lalong hindi ako sanay na hindi makapaglingkod sa Kanya. Kaya minsang dumalaw sa akin si Pastor Joel Solomon. Sabi ko, Pastor, tapos ko ng pag-aralan yung 28 fundamental beliefs. Bautismuhan mo na ako, sabi ko. Sabi niya sa akin, tatay, hindi pa ngayon. Hindi pa sapagkat may mga nakatakda pa kasi akong gawain kailangan kong tapusin. Subalit ang bautismo, meron ding nakatakdang petsa, sabi niya, kung kailan isasagawa. Sabi ko, kailan, Pastor? Sa Nobyembre pa po. Nag-uusap kami buwan pa lang ng July. Sabi ko, July, August, September, October. 3 buwan pa, mahigit ka ako, Pastor, ang hihintayin ko. Sabi ko, bautismuhan mo na ako, Pastor. Parang awa mo na. Sabik na akong makasamba. Pero talagang matatag, matibay ang stand ni Pastor Joel Solomon. Ang sabi, hindi pa nga po pwede, tatay. Hindi ko man pwedeng baguhin yung mga schedule na aming ginawa. Para siguro mapuwersa ko siyang ako'y bautismuhan, tinakot ko na ang pastor na ito. Sabi ko, Pastor, pag ako namatay ngayon o kaya bukas, sasagutin mo ako sa Diyos. Sabi ko. Ang tugon ni Pastor hindi ka mamamatay, tatay. Sigurado ka, sabi ko, hawak mo ba ang buhay ko? Ako nga hindi na may-ari ng buhay na ito, hindi ko hawak Tapos sasabihin mong hindi ako mamamatay. Sigurado ka ba, Pastor, sa sinabi mong yan? Hawak mo ba ang buhay ko? Sabi ko sa kanya. Hindi ko po hawak. Pero tinityak ko, hindi ka pa kukunin ng Diyos. Sapagkat alam ko, tatay, may misyon sa iyo ang Panginoon Diyos. Salamat ka ako, Pastor, kung ganun nga ang mangyayari. At iyan nga ang ating ilalapit. Subalit sa aking puso, Pastor, nag-aalala na baka hindi ko na maabot yung araw na itinakda mo at hindi na ako makapaglingkod. Hayaan mo, tatay, sabi niya sa akin, para ikaw ay malibang, to ease the pain of your heart and the burden which were troubling your mind, sabi niya sa akin, isasama kita araw-araw sa aking gawain. Tinupad ni Pastor yung sinabi niyang yun. Para ako siguro malibang at mawala sa isip ko yung agam-agam na baka ako'y mamatay ng di oras at hindi pa nakapaglilingkod sa Diyos. Isinasama ako ni Pastor sa kanyang mga activities. Ipinakikilala sa mga kapatiran sa Seventh-day Adventist. At dito unti-unti kong nakikita kung paano ang paglilingkod sa Seventh-day Adventist. Unti-unting nakikita ko yung mga bagay na siguro ipagagawa sa akin ng Diyos pagdating ng araw. Hanggang sa
dumating ang buwan ng Nobyembre aking kinasasabikan. Ngunit bago dumating ang araw na iyon, ay merong sorpresang daladala sa akin si Pastor Joel Solomon. Ito ay si Richard Thompson. Si Richard Thompson nung pinapanood ko sa debate niya between Jose Ventilacion. Bagamat sa screen lang ng aking computer napapanood, pero sa screen din ng computer kong yon, meron akong isang pangungusap na iniwan. Sabi ko, magtatagpo rin tayo. Sabi ko, magtatagpo tayo, Richard. Magtatagpo tayo. At hindi nga nawala o nasira yung sinabi kong yung magtatagpo tayo, Richard Thompson. Sapagkat nang dumating nga si Pastor Joel Solomon, iyan ay tandang-tanda ko ang petsa. November 19, dumating sa bahay si Pastor Joel Solomon kasama si Richard Thompson. Sabi ko, Richard, ikaw ba yan? Ako nga po, tatay. Sabi niya, ano ang pakay mo? Ba't ka nandito? Teka muna, tatay, mag-usap tayo dyan sa bahay mo. Sabi ko, kaya pinapasok ko sila. Ang kasama noon ni Richard Thompson ay si Luke Caceres, si Lucas Caceres na taga riyan sa parte ng Bisaya. At si Tatay Wency Matienzo na taga riyan sa bahagi ng Laguna. Tatlo silang dumating. Ikaapat si Pastor Joel Solomon. Iyan po ay madaling araw, madilim pa nang dumating sila sa bahay. Kaya't ginising ko ang aking asawa. Sabi ko, Mami, gumising ka at meron tayong bisita. Sabi ko, ipagluto mo sila ng almusal. So bumangon ang aking asawa at habang naghahanda nga ng magiging almusal namin, nagtimpla muna ng kape. 5 tasang kape ang inilapag sa aming harapan. At sabi ko naman sa kanila, si Richard, si Brother Wency Matienzo, si Luke Caceres at si Pastor, at ako, sabi ko, sige, magkape muna tayo habang tayo nag-uusap at hinihintay ating magiging almusal. Subalit, habang ako'y humihigop na po ng kape, napansin ko yung 4, walang dumadampot sa kape. Sabi ko, bakit? Ayaw nyo bang magkape? Sabi ko, magkape kayo. Ang sumagot, masama raw sa kalusugan. Sabi ko, wala akong nabasa sa ating 28 fundamental beliefs na masama ang magkape. Sabi ko sa kanila, marahil, para ako'y mapagbigyan. Sa sinabi kong iyon na baka maging dahilan pa ng diskusyon ng katakot-takot sapagkat sabi ko, wala akong nabasa sa fundamental beliefs natin na bawal ang kape. Ang unang dumampot ay si Luke Caceres. Pero bago niya hinigop, inamoy-amoy muna yung aroma ng kape. Kaya ako'y nangingiti nung ginagawa niya yun. Tapos, sumunod ay si Brother Wency Matienzo. Dumampot na rin at inamoy muna rin yung aroma ng kape. Para huwag na silang mag-alala, sabi ko, mga kapatid, safe ang kape na iyan sapagkat iyan ay gawa sa mushroom. Sa kabuti, sabi ko, Jim's Coffee 8-in-1. Sabi ko, ang kape namin iyan. Kaya pala mabango, sabi sa akin ni Luke Caceres. So, nagpatuloy na silang uminom ng kape. Subalit ang talagang hindi dumampot ay si Richard at saka si Pastor. So, nirespeto ko na lang po yung kanilang pasya na hindi nga talaga magkakape. Pero talagang tuloy pa rin ako sa pagkakape sa harap nila. Sapagkat inuulit-ulit ko sa kanila, wala ka ako yan sa fundamental beliefs natin na bawal ang magkape. Sabi ko, wala. Pero hanggang, sige, kung ganun man tuloy natin. O kako, Richard, ba't ka nandito? So, pinaliwanag ni Richard, ako'y naanyayahan kasi dito sa lugar nyo, tatay. Magkukrusade ako sa bayan ng Reyna Mercedes, sa barangay Turod, sa baryo ng Turod. Ako, tatay, hindi ako marunong mag-Ilocano, sabi niya, hindi ako marunong mag-Ilocano. Baka pwede mo akong tulungan, sabi ko. Sabi sa akin, baka ako, okay. Kako, yan ang aking passion, kako, Richard, yung pangangaral. Yan ang passion ko. Kaya lang, hindi pa ako Adventist nung marinig ni Pastor, sabi ko, Pastor, paano ba ito? Magiging interpreter lang naman ako. Hindi ako nga ang mangangaral. Interpreter lang ako sa mga sasabihin ni Richard. Sabi ko, pumayag naman si Pastor Joel Solomon na kami magsama ni Richard doon sa kanyang krusada o evangelism sa barangay Turod, Reyna Mercedes, Isabela.
At yun nga, saglit lang mga kapatid, itutuloy ko pa ba? Baka tayo aabutin ito hanggang madaling araw ulit bukas. Ah, okay, tuloy natin. So nangyari nga ang evangelism ni Richard sa barangay Turod rin na Mercedes, Isabela. Sinamahan ko siya doon at yun nga ang unang pagtatagpo at pagsasama namin ni Richard. Kaya natupad yung sinabi ko noon na magtatagpo rin tayo, Richard, pero sa ganun palang gawain. Hindi para magdebate rin, mga mahal na kapatid. At umani si Richard doon ng 21 souls. Umani siya sa evangelism na yon ng 21 kaluluwa. At si Pastor Joel Solomon naman, dahil sa tinapos nga yung gawain niya na itinatag dito sa distrito ng Kawayan City, Isabela, at dumating nga yung baptism, yung araw na nakatakda na, iyan po ang November 25. Subalit, bago ang araw ng baptism, bisperas po, November 24, araw ng Biyernes, nagpunta si Joel Solomon sa bahay kasamang ilang elders ng Kawayan. Kasama si Richard, tinalaw ako at doon, sinabi ako, tatay, dumating na yung araw na inaasan mo, yung araw ng bautismo mo. Sabi ko, salamat pastor, at naging mabuti sa atin ang Panginoon, sabi ko. Pero bago ka babautismuhan, tatay, meron kang mga pipil-apan dito na baptismal certificate o baptismal questionnaire. Pakifill upan po ito, sabi sa akin, para mailagay at maitala sa records natin sa iglesia. Sabi sa akin, sabi ko, pastor, hindi ho bagong bagay sa akin yan sapagkat maging sa iglesia ni Kristo, meron din ganito, sabi ko. So, kinuha ko yung papel, habang iyon ay aking pinipil upan, nakamasid ang aking mga anak at ang aking asawa. Nakikita ko ang aura ng kanilang mukha na parang ayaw tutol silang ako ay aanib sa Seventh-day Adventist. Sapagkat ang sabi nila ay may pagkakataon naman daddy na ikaw ay magbalik loob sa iglesia at mabalik sa pagkaministro. Yun marahil ang nasa kanilang isip. Pagkatapos kong mapil-apan yung ibinigay sa akin ni Pastor Joel Solomon, kami ipinanalangin. At pagkatapos ng panalangin, sila'y umalis na. O sige tatay, bukas makita tayo sa church. Sabi sa akin, oh sige pastor. Ayun, kinongratulate ako ni Richard. Kinabayan ako ng ilang mga elders. Pati na sina Tatay Wency Machenso at si Brother Luke Caceres. Subalit, pagkaalis ni na pastor, dito ako kinumpronta ng aking mga anak at ng aking asawa at tinanong, Daddy, talaga bang magsasabadista ka? Sabi sa akin. Ang tugon ko'y oo, sapagkat iyon ang hangad ko at iyon din ang isinagot sa akin ng Panginoong Diyos sa tuwing binubuksan ko ang aking computer. Ang sabi nila sa akin, Daddy, nakakalungkot mang sabihin, subalit, kapag ikaw ay nagsabadista, huwag ka nang bumalik sa bahay. Pag alis mo bukas, huwag ka nang bumalik dito. Ang sagot ko'y, ako ba'y inyong tinatakot o hinahadlangan sa hangad kong makapaglingkod sa Diyos? Kung iyan ang magiging pasya ninyo, okay, sabi ko, granted. Maghihiwalay tayo, iiwanan ko kayo. Bagamat sinabi ko iyon sa kanila, subalit ang bigat ng aking puso at aking nararamdaman. Ang bigat. Kaya pumasok ako sa aking silid. Lumuhod ako sa Diyos. Sinabi ko, Diyos ko, noong ako'y iglesia ni Kristo at ministro pa, nasakripisyo ang aking karapatan dahil sa pagtatanggol ko sa tama at pagtutol sa mali ni pinatupad noon ng aming namamahala. Itiniwalag ako, inalis pa sa pagkaministro at nadamay pati aking pamilya. Napakasakit yun, sabi ko, Panginoon, napakasakit.
na hanggang ngayon, sa ting naaalala ko, ang marami ko na ring hirap at puhunang ginasta sa paglilingkod. Subalit sa kabila ng lahat, nanindigan pa rin ako sa tama, nanindigan ako. Diyos ko, sabi ko ngayon naman, ako'y magpapabautismo na bukas. Pati ba naman pamilya ko'y masasakripiso ulit, sabi ko. At ang kanilang sinabi sa akin na pag-alis ko bukas ay hindi na ako pwedeng bumalik sa piling nila. Umiiyak ako, lumuluha. Napakasakit pala po ito. Na ang maglingkod sa iyo, sabi ko, mangailangan ng sakripisyo. Magkagayon man, sabi ko, Ama, ikaw pa rin ang masusunod. At hindi magbabago ang pasya ko na pailalim sa iyong gusto sa pag-anib ko sa Seventh-day Adventist. Subalit, madaling araw, pinuntahan ako ng aking asawa sa aming silid. At ang sabi sa akin, Daddy, pwede ba kitang makausap? Ang sagot ko sa kanya, Mami, wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi nyo mababago ang aking pasya. At kung hindi rin mababago ang pasya ninyo, nakuhin wala ng karapatang bumalik sa inyong piling pag-alis ko bukas. Tatanggapin ko. Pasensya na po, mga kapatid. Natatangay ako sa isang alaalang ayaw ko nang balikan. Subalit sabi sa akin ng aking asawa, Daddy, please, mag-usap tayo. Nang buksan ko ang pintuan ng aking silid, nakita ko ang aking asawa ay lumuluha rin at umiyak. Niyakap ako ng mahigpit na mahigpit. Na para bang yun na ang huling yakap niya sa akin. At muli akong tinanong, sabi, Daddy, talaga bang hindi ka mapipigil na magpabautismo? Sabi ko, Mami, hindi. Maya-maya'y muli niya akong niyakap. At ang sabi ng aking asawa, Daddy, sige po, payag na kaming magpabautismo ka. Pero masakit din sa amit at hindi namin kaya pala. Hindi namin kaya na ikaw ay mawala. Sapagkat kami na lang ang tanging kaaliwan, lalo't ikaw ay hindi na Iglesia ni Cristo. Nang marinig ko ang pangungusap na iyon ay nayakap ko ng tuluyan na rin ang aking asawa at sabi ko, Ama, salamat. Salamat sa pagtugon mo sa aking panalangin. Sapagkat ang hilingin ko sa iyo na kung maaari, huwag naman sanang masakripiso ulit pati ang aking pamilya. Kaya kinabukasan, nang ako po ay nagpunta na sa church sa nakatakdang bautismo. Nakatayo sa gilid ng church sa bahagi ng kalsada ang napakaraming kapatid na parabang meron silang inaabangang mahalagang tao. Pati si Richard ay nakita kong nakatayo. At siya ang unang sumalubong sa akin, sabi, Tatay, nasaan na yung mga gamit mo? Sapagkat nung sila ay nandoon at dumating ang problema, tinawagan ko sila. Tinawagan ko si Pastor at sabi ko, Pastor, iiwan ko ang aking pamilya. Saan ako pupunta? Kaya mo ba akong kupkupin? Sabi ko, Pastor. At tinugon nga ni Pastor, yung sabi, Tatay, napakasakit naman. Na dahilan sa pag-ani mo sa 70 Adventist ay iiwan mo ang iyong pamilya. Wala tayong magagawa, Pastor, kung yun ang gusto ng Diyos na maging kapalit ng aking paglilingkod. Subalit, salamat, hindi niya ako natiis at wala na pong pag-iwalay at pag-iwan ng pamilyang magaganap. Inakay ako ni Richard patungo sa loob ng ating simbahan o kapilya.
Sa gitna ng simbahan ay nandoon si Brother Wency Machenso na siyang may hawak ng toga na isusuot sa akin. Nang habang ako'y papalakad, hindi ko maramdaman kung ano yung parang lumulukob sa aking katawan. Yung parang sumasalubong sa akin. Kaya nang ako'y malapit na kay Brother Wency Machenso, sinalubong na rin ako kasabay ng pagsusuot na sa akin ng toga. Alam nyo, mga mahal na kapatid, nang dumantay pa lang sa akin ang toga na isusuot sa akin, hindi ko na po napigilan ang pagpatak muli ng luha sa aking mata. Sapagkat ibang-iba po ang nararamdaman ko na noon, nung araw na iyon. Alam ko kako, niyayakap ako ng Diyos nung sandaling iyon. At nasabi ko kailanman, ako'y naging ministro at nabautismuhan din. Subalit kailanmay hindi ko naramdaman ang tulad ng nararamdaman ko ng araw na iyon. Ako ang unang inakay ni Pastor Joel Solomon sa baptistry. Ikaw ang gusto kong unahing bautismuhan, tatay, kaya hindi namin naumpisan ang bautismo hanggat wala ka. Kaya paglusong namin sa tubig, muli ang aking nararamdaman, para akong napakalaking tao. Parang napakalaki ang ulo ko at katawan. Hindi ko alam kung anong nangyayari na noon. At pagkatapos ay tila may nararamdaman si Pastor Joel Solomon sa akin, sa pagkakahawak niya sa akin, parang may nararamdaman din siyang naiibang lakas at kapangyarihan. Sabi nga, tatay, ano itong nangyayari sa atin? Sabi ko, Pastor, ituloy natin. Pero pwede ba, sabi ko, bago mo ako bautismuhan sa tubig na ito, mananalangin lang ako ulit sa Ama. Sige, tatay, sabi sa akin. Doon mismo sa tubig, ako'y lumuhod at ang aking ipinanalangin ay ang aking pamilya. Hiniling ko sa Diyos ang una, Panginoon, isunod mo ang aking asawa sa bautismo. Pagkatapos ay sinabi ko kay Pastor, tapos na po. At yun nga, binautismo ako ni Pastor Joel Solomon. November 25 pala, I should say. November 25, 2015. Iyon ang araw na tinanggap ko ang karapatang maglingkod sa buhay na Diyos. Galak na galak. Alam ko hindi lamang ang iglesyang nakamasid noon sa aking bautismo, kundi ang Panginoon. Dahil sa katatagan ng aking pasya, na kahit muling masakripisyo ang aking pamilya, hindi na mababago ang pag-anib ko sa Seventh-day Adventist. Makalipas ang 6 na buwan, yung hiniling ko noon sa tubig, ibinigay ng Diyos. Sapagkat nung ako'y kasalukuyang nagsasalita sa isang church sa bahagi ng Quezon City, tinawagan ako ni Pastor Jules Bermudez, ang pumalit kay Pastor Joel Solomon noon. Sabi niya sa akin, tatay, nandito sa bahay si nanay. Nagulat ako, bakit? Anong ginagawa niya dyan, Pastor? Hinihiling niya na siya'y mabautismuhan din. Napakabuti ng Diyos. Pastor, sabi ko, yan ang hiniling ko sa kanya noon sa tubig. At itinakda ng Diyos ang tamang panahon, sapagkat madalas akong tinatanong ng mga kapatiran kung ang asawa ko ba ay Adventist na. Mga kapatid, mahaba-haba pa ito, subalit ang kinuha ko na lang ay yung mahahalagang tagpo kung paano ako naging Adventist. At hanggang sa huling yugto ng aking hininga,
sa Adventist na ako mamamatay. Hindi ko na ito iiwan. At ngayon na pagagamit sa bukiling ng Diyos, bagamat maraming mga kapatid ang tila hindi nakakaunawa sa akin sapagkat inuunti-unti kong itama ang mga dinatnan kong mali sa ating iglesia. Marami ang nasasaktan. Itinatama ko ang maayos na pagsamba. Ang maayos na pagtrato sa tuwing tayo haharap sa Diyos. Sapagkat yun ang kabilin-bilinan ng Diyos. Remember the Sabbath, but keep it holy. Nadatnan ko sa ilan ang naalaala yung araw, pero hindi naalaala yung mas mahalaga na bilin. Keep it holy. Kaya pinupuna ko at itinatamang mga kapatid na sumasambang wala sa ayos. Mga kapatid na sumasambang kung ano lang ang maisuot na para bagang hindi mahalaga sa kanila ang kayusan ng pananamit sa pagsamba. Kaya nasabi ko noong ako hindi pa Adventist, na-observe ko at nakikita na ang mga nais ipagawa sa akin ng Diyos. At ngayong ako'y Adventist na nga po, iyon ang sinisikap kong itama at iwasto. Pag kayo magdaramdam sa akin, mga kapatid, wala akong hangad na kayo hiyain. Wala po. Ang hangad ko'y iayos ang wala sa ayos. Ang hangad ko'y itama sapagkat gusto ko namang maging katanggap-tanggap tayong lahat sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ako hindi nangingiming pumuna. Yung lang pong pagka natanggap natin ang ating mga tithes and offering na likom, nandilit ako pagka kung saan-saan na lang ilalapag yung supot na ginamit. Remember, napakasagrado ng ating tithes. At pagkatapos makuha ay kung saan-saan na lang ito ilalapag, maling-mali po, magbasa tayo ng Biblia. Sapagkat si Jesus nung magmasid sa mga nagkakaloob ng tithes, meron pong kaban na talagang pinaglagyan. Hindi yun basta kung saan na lang ilalapag at ilalagay. Pati nga po, yung paggamit ng pinggan, tray at brown envelope para lang makuha yung ating mga tithes, maling-mali rin. Meron talagang gamit para diyan, mga kapatid. Meron. Kaya pakiusap sa lahat ng iglesia nakikinig sa akin ngayon. Gusto kong kunin din ang tagpong ito. Huwag kayong gagamit ng brown envelope. Huwag kayong gagamit ng tray o pinggan. Hindi yan ang tamang lalagyan ng ating tithes and offering. Mali. Maling-mali yan. Kung magkaroon man halimbawa ng isang malaking pagtitipon, bakit hindi nyo obligahin ang bawat church na dalhin yung kanilang mga supot para siyang magamit sa paglikom ng ating mga tithes? Yun ang wasto. Yun ang tama. At pagkatapos, pag iyan ay nakuha, dapat talaga nakalagay sa kaban. Sa kaban, mga mahal na kapatid. Merong kapatid noon dyan sa bahagi ng Visayas. Ang parang kumwestiyon sa tinatama ko at inaayos. Ang sabi sa akin, tatay, hindi naman daw mahalaga yung lalagyan. Ang mahalaga yung ilalagay. Mali ka, kapatid, sabi ko. Maling-mali ka dyan. Na hindi mahalaga yung lalagyan. Halimbawa, ikaw ay ipagluluto ko ng pansit o paborito mong pansit o kaya ay ipagluto kita ng pagkain. Ilalagay ko yun sa arinola. Bagong-bago yung arinolang paglalagyan ko, kakainin mo kaya yan? Hindi ba, akma ba yung arinolang paglagyan ng ulam? Akma ba yun? Kung doon pa lang, maaaring hindi mo na matanggap sapagkat hindi akma yung paglalagyan, hindi lalong-lalo na ang sagradong tithes. May akmang paglalagyan yan, kapatid, sabi ko. Kaya ako po diretsong tao. Kung ano yung nakasulat, kahit ako yung ministro pa noon, kung ano yung nakasulat lang, kapatid, yun ang ating susundin. Kaya nga kabilin-bilinan pa nga, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan, kahit pakudlit, kahit natuldo. Ganyan ako ka-stricto sa pagsunod, mga mahal na kapatid. Kaya ako ngayon, sa iba't ibang dako, naiimbita, naaanyayahan,
sapagkat alam nila na tama yung ipinaglalaban ko. Tatandaan natin, ako'y umanib sa Seventh-day Adventist hindi sa pakinabang ng laman, hindi sa material. Sapagkat ang mga kapwa kong ministro galit na galit sa akin at tila ako'y pinandidirihan, binabato ako ng mga maling paratang na kaya lamang daw ako umanib sa Seventh-day Adventist dahil sa sweldo, dahil sa pakinabang sa tiyan at ng laman. Hindi po. Ni kusing wala po akong tinatanggap sa paglilingkod sa Seventh-day Adventist. Kung may mga tumutulong man ay agad kong ibinibigay at inilalagay sa kaukulan. Kaya ako nakapagpatayo pa ng isang bahay-sambahan hanggang ngayon matapos-tapos. At ang totoo, ang isa kong nais itama. Pasensya po, pero ito ang nasa puso ko. Ang nais kong itama sa ating iglesia. Maling-mali na iaasa lang sa sponsor ang pagtatayo ng bahay-sambahan. Mali po yun. Bakit ko nasabing mali? Sapagkat kung sa sponsor lang po tayo aasa at iaasa ang pagtatayo ng bahay-sambahan, lumilitaw, yung sponsor lang ang may malasakit at yung hindi na nag-sponsor ay wala ng malasakit. Ang pagtatayo po ng bahay-sambahan ay sagutin ng lahat. Mula sa itaas, sa General Conference hanggang sa iba't ibang local conference, sagutin po ng lahat yan. Kaya nga, hindi katakatakang ang isang chapel, maliit man yan o malaki, aabutin na kung ilang taon, inaabag na, nilulumot na, hindi pa matapos-tapos. Bakit? Iniaasa sa sponsor. Mali yun. Buong iglesia ang dapat mag-sponsor sapagkat iyang chapel na yan ay pag-aari rin ng lahat. Pag-aari ng lahat. Bakit? Yung itinayo ba sa Las Piñas, pag-aari lang ng taga Las Piñas? At pagsasambang hindi taga Las Piñas. Teka muna, hindi po kayo taga Las Piñas. Pwede ba yun? Kayo na po ang mag-isip sa sinasabi ko. Sapagkat uulitin ko, pag sa sponsor lang iniaasa, lumilitaw, sponsor lang ang may malasakit sa pagtatayo ng bahay-sambahan. Itama po natin ito. Lahat tayo dapat bumalikat. Lahat tayo dapat pumasan. Lahat tayo dapat tumulong at mag-sponsor. Sapagkat maliit mang halaga yan, pag pinagsama-sama, magmumula sa General Conference at sa iba't ibang konferensya pa, Luzon, Visayas at Mindanao, maliit man yan, pag pinagsama-sama, makasasapat sa pangangailangan ng iglesia. Totoo yan, mga mahal na kapatid. Ilan po muna ang nais ko pong mabanggit at masabi. At nawa sa lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon, ngayon ninyo maiintindihan ang tunay kong advokasya. Kaya ako tinawag ng Diyos sa Seventh-day Adventist sapagkat meron siyang misyon na nais ipagawa sa akin. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos saan man kayo naroon sa araw na ito, araw ng linggo. Kung kayo magpapatuloy sa pagtatrabaho, paghahanap buhay, lagi niyong idulog at ilapit sa Diyos. Sapagkat hindi tayo magiging matagumpay sa lahat ng ating gagawin kung wala siyang patnubay sa ating buhay. Lagi natin tatandaan, put God first at all times sa ating buhay. Magandang umaga at maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig.